Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Inquirer.net. Title, No Order, Obstacle, Trial Can Break PNP Unity. Torre. Yan po ang pahayag ni General Torre sa flag raising ceremony kanina sa Camp Crame. Basahin ko ang article . No order, obstacle, or even a trial can break the unity of the police force, according to PNP Chief General Nicolas Torre. Torre made the pronouncement days after the National Police Commission ordered him to recall his reassignment of some police officials, though he did not directly mention the directive in his flag ceremony speech in Camp Crame on Monday, ngayong araw. Sabi niya, the PNP is united. No order, no obstacle, and no challenge can destroy our unity and our commitment to the nation, Torre said. As we salute our flag today, let us remember that our service is not for ourselves but for the Filipino people. Yan ang kanyang pahayag. So, i-review lang natin ano ba itong bangayan? Turf war. Ang termino nito ng Billionario News Channel. Sabi, on August 14, NAPOLCOM issued its Resolution 2025-0531 instructing the PNP to reinstate Lieutenant General Melencio Nartates Jr. as the Deputy Chief for Administration and Lieutenant General Bernard Banac as Area Police Commander, Western Mindanao Commander. The directive would reverse an August 6 order from Torre appointing Nartates as the Area Police Commander, Western Mindanao, and Banac as the Deputy Chief for Administration, the PNP's second highest position. In response, ito na yung statement. 18 chiefs of PNP regional offices expressed support for Torre as contained in a manifesto obtained by Inquirer.net. Ito yung manifesto, pinirmahan ng 18 PNP regional commanders. We affirm our commitment to uphold the chain of command, respect the single line of authority, and obey all lawful orders of our superiors in the faithful discharge of our sworn duties and responsibilities as members of the PNP. Yun po ang manifesto. So, may nangyayaring class of I don't know kung anong tawag dito. Sino ang mananaig? Ang National Police Commission ng chairman ay si Secretary John Vic Remulla o ang Philippine National Police sa pamumuno ni General Torre. So, lumalabas ngayon na matibay ang paninindigan ng Philippine National Police na kung ano yung inilabas na order ng PNP noong August 6, yun na yun. So wala silang plano nga sundin yung resolution ng NAPOLCOM na ibalik yung mga opisyal na nagpalitan lang kasi. Nartates, siya ang second highest PNP official, General Nartates. So, nireassign ni General Torre as Area Police Commander sa Western Mindanao. So, mas mababa. So, parang na-demote si General Nartates when it comes to position. Yung rank ko pares lang. Kailang, yung Area Police Commander kasi wala nang masyadong, walang masyadong influence or power. Ang mas makapangyarihan yung Deputy Chief for Administration. So, Nartates. So, ang na-promote si General Banac.
So, ang sinasabi ng Napolcom, Secretary Mulya nga, ibalik mo si Nartates as second highest PNP official. Ibalik mo rin si Banak as Area Police Commander sa Western Command. Yun po ang bangayan. So, sino ang mananaig? I don't know. At wala pa akong naririnig na reaksyon ng National Police Commission, specifically Secretary Remulla tungkol dito. So, kung hindi ma-resolve ito, magbubunga ito ng question mark sa leadership ng PNP, relasyon ba with DILG Secretary and Napolcom. Sana ma-resolve ito. First time na nangyari ito. So kung hindi ma-resolve, magpataasan ng ihi, sana ang Pangulo. So dito na papasok yung leadership ng Pangulo. Sana kung nagsalita ng Pangulo, yun na yun. Wala tahimik. Hindi pa siya nagsasalita. So, kailangan natin ngayon na yung PNP, yun nga, united. Kaya lang, lumalabas naman, kasi ang ng Napolcom, meron silang authority based sa batas. Mayroong batas na sinusunod nila na the National Police Commission has the power to review yung mga order ng PNP ganon, pwede nilang i-reverse. Nakalagay sa batas. Ayaw sundin ng PNP. So, ano nang mangyari sa bansa natin? Again, isingit ko lang ito, nakakalungkot na pangyayari. Dalawang Japanese national ang binaril ng riding in tandem sa Manila noong August 15. So, maapektuhan na naman ang image ng ating bansa, lalo na turismo. So, sana ang pagtuunan ng pansin ng DILG, Napolcom, ang PNP, paano mapanatili ang kaayusan, paano masigurado ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino kasama na ang mga foreign nationals na bumibisita sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Manang ug ni Manoy kay nagaabono sila sa ilang kape nga ilang tanom. So duha ka bangag. Tagtunga sa kutsara. So isa ka kutsara tagtunga-tunga ang isa ka bangag. O karon mao na ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga isa pa ka bulan. Naa nay mga salingsing. So nindot na gyud nga tan-aw. Man tagpabuta sa kuan nakagi. Sumali do mo kawagaan man anto. Angin mampadaan mabayaan sa So isa pa ka bulan nindot na nga tan-awon. di kape di ba? Ini coba ke jalan pun dok ini. Sila mga handog ibig ba? Sulog di kisir. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod si Manoy. So klaro gid kaayo nga basa gyud ang Ya dugar pasalamat tinalan. Salamat sa Ginoo na nagsuporta pod sa kuan kape nga kuan dugangan namo ni ngamong kape o kuan
300 kay 400 man eh. Para masigo nga 700. Oh, kay aron mao asmi sa kalisod o makarambis na pud mi. Oo. Kaloy mi sa Ginoo. Salamat kay nang. Salamat sa